naging baby, nagkatawang tao, at dapat sambahin. Tayo lang po mga Christian. Tayo lang. Pag hindi na po yan, false na po yan. Pag hindi na si Jesus Christ ang kinikilala na anak ng Diyos na dapat sambahin. Dito po ako sa tatlo. Worship must be spiritual. This is significant sa akin. Paano ba tayo mag-worship? Worship must be spiritual. Spiritual. God is a sovereign God. Spiritual. God is wonderful. Spiritual. You declare God. May pag-gising sa mga Lord, salamat po, nagising ako. Wala pa lang yung worship. Nagpasalamat ka. Correct? That's praise, that's prayer, pero nasa yung worship. Ang worship po, allow me to use the Revelation chapter 7 verse 12, napakagandang sinabi lang. Amen, blessing, glory, power, anointing, knowledge, blessing, might belongs to God forever and ever. Ang totoong pagsamba ay binibigkas mo ang Panginoon ng siya yung blessing, siya yung glory, siya yung majesty, and wisdom and thanksgiving in honor and power and might belongs to our God forever. Amen and amen. Ulitin ko po, parang hindi yun nakita. Blessing and glory and majesty and wisdom and thanksgiving and honor and power and might belongs to our God forever and ever. Amen. Alam ko na ang sagot niya mamaya doon sa number 3. Bakit? Isa lang ang nag-amen. The reason why mamaya. Kung gusto talaga natin sambahin ng Panginoon, declare His holiness, declare His majesty, declare His glory and power every morning. How many of you are doing that? Napag-isip sa kanya, Lord, you are worthy to receive honor, glory, and power. Lahat ng God. Parang wala ka sa. Nahiya tuloy ako. Tulad ng sinabi ko, transformation. Kapag kayo nakarinig ng message, natatransform yung iyong pananaw. Tama po ba? That's a man of worship. Declare God. Electric bill, ang laki, puputulan na. Lord, in the name of... Hindi po ganun agad. Glory mo na si God. I rebuke the electricity, bumalik sa dati. Wala po ganun. Glory God, kahit anong mangyari. Alam mo ba yan sa outline natin? Pinalampas ko na. Bagat mamaya pa po ito. Worship to God is not affected by circumstances. Yes. Kung grateful ka sa nangyayari, hindi ito affected by bad circumstances. Kung totoo ka nagsasamba sa Panginoon. Spiritual po, lagi natin i-declare si God sa ating buhay. Amen? Amen. Kahit walang ulam. Amen. Magkakaulam yan. Pangalawa, worship must be sincere. That is in truth. Sasambahin natin ng Diyos na may katotohanan. God look at the heart, so whether or not the words of our lips are true or sincere or genuine. Alam niyo, to use Psalms 51. Ito po yung buhay ni David. Paano siya nag-worship sa Panginoon ng sincere. Number 1. Basahin ko lang po ang verse 1 to 3. Sabi niya Panginoon, binanggit ni Pastor ito kanina habang nag-pray siya, have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgression.
Second, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgression and my sin is ever before me.